Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po? Nagpaalam po ba kayo sa obispo na kung kukunin ninyo? Ano po? Ang aking pong rektor. Ano po? Simulan natin ang umagang ito sa pagninilay na ito sa pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Marcos. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Tinawag niya ang 12 at sinugo sila ng 12. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. At pinagbilinan, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdadala ng anumang maliban sa tungkod, huwag din kayong magdadala ng pagkain, bag o pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdadala ng bihisan. Sinabi rin niya sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Ama namin mapagmahal, salamat po sa biyaya sa araw na ito. Nawa po ay marinig namin ang mga bagay na dapat naming marinig, makita namin ang mga bagay na dapat naming makita, upang magawa namin ang mga bagay na dapat naming gawin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Muli po, magandang umaga. Ano po? Ang topic po ay Jesus is alive and wonderful. Ano po? In celebration of the 30th anniversary. Ano po? Ng Mary Queen of Heaven Missionaries. Unang-una po, sa bawat pagdiriwang ng anibersaryo, kahit birthday, pag birthday ninyo, ano po, sana'y hindi tayo naiiwan sa edad, hindi tayo naiiwan sa tanda, hindi tayo naiiwan sa pagbilang ng haba ng panahon. 4 na bagay ang aking paanyaya sa araw na ito. 4 na bagay na ibig ko po kayong anyayahan na pagnilayan. Unang-una po, sana po ang ating mga pasasalamat ay higit kaysa sa ating mga tagumpay. Ang ating mga pasasalamat ay higit sa ating mga tagumpay. Bakit? Sapagkat kung hindi ipapahintulot ng Diyos, kung hindi pagpapalain ng Diyos, kung hindi pinagpapala ng Diyos ang gawa ng ating mga kamay, hindi tayo magiging matagumpay. Ang lahat ng ito ay dahil hinayaan ng Diyos, ito ay biyaya mula sa Diyos. Madalas, nakakalimot tayo ng paggising sa umaga ay isa sa pinakamalaking biyaya. Ang paggising sa umaga. Palagi ko po itong sinasabi na kagabi, marami nagplano kung anong gagawin nila sa araw na ito. Pero hindi na sila nagising. Yung iba sa atin, dahil Sabado, ayaw natin bumangon kasi pagod tayo ng buong linggo. Parang galit tayo nagising. Nakakalimutan natin ang paggising sa umaga ay isa sa pinakamalaking biyaya. Ano po? Tanggap ko naman po na ako ay pampatulog sa marami. Ano po? Pero, ang akin lang pong kinakaba ng kalooban ay
Dahil sa dinami-daming Katoliko na nagdadasal na salikunin sila ni Lord habang natutulog, ay baka kung dahilan ng pagkuha ng Diyos sa kanila. Ano po? Kaya mag-iingat kayong akong pampatulog ninyo. Ano po? Baka hindi na kayo magising. Pero ito po ay totoo. Lahat ay mayroong pinagdadaanan sa buhay. Minsan masaya ang araw, minsan ang malungkot. Minsan ang mga araw ay punong-puno ng pagsubok. Minsan, punong-puno ng biyaya. Ang problema lamang ay, kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, mabilis tayo magreklamo. Mabilis tayo magreklamo. Pero pag maganda ang buhay, madalang tayong magpasalamat. Di po ba? Yun ang malungkot na katotohanan. Pag matanda, sorry for the words, ano po, reklamo ng reklamo na mahirap maging matanda, na maraming gamot, na maraming masakit, madaling mapagod, gustong matulog, hindi makatulog, gustong gising, palagi inaantok. Di pa ba, ano? Ang daming reklamo na nakakalimutan mo na kaya ka matanda dahil mahaba ang buhay mo. Di ba? Meron ba namang matandang hindi mahaba ang buhay? O meron ba namang mahaba ang buhay na hindi tumanda? Bahagi yun. Bahagi yun. Ay, di kung ayaw mo, hindi sabihin mo sa Diyos, kunin mo na ako. Di po ba? Wala namang gusto mamatay. Yan lang po ay pagpapaalala na pangkaraniwan sa atin ay kulang ang diwa ng pasasalamat. Magpasalamat. Hindi ko po kinakalimutan at sana hindi nyo makalimutan na nung nakalipas na COVID, ang daming kaibigan na pumanaw. Mga pari na pumanaw at kakilalang pumanaw. Yung iba palabas na ng hospital, bigla pang nawala dahil sa COVID. Pero kayo buhay, di ba ba? Ano mga sikreto ninyo, di ba? Ba't kayo buhay? Sadya bang masasamang damo kayong lahat, di ba? Hindi naman, di ba ba? Kasi hindi naman lahat ng namatay mabubuti. Meron din ng mga taong namatay, pinagpapasalamat ninyo, buti na lang patay na yan, di ba? Wala. Sadyang ang buhay ay punong-puno ng hiwaga. Kaya sa pagdiriwang ng birthday, anibersaryo, unang-una po, sana higit ang pasasalamat sa taon, sa karanasan na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Pasasalamat. Magpasalamat tayo na tayo ay hinayaan ng Diyos na makarating sa ating kinatatayuan ngayon, sa ating mga pagkatao. At binigyan tayo na kakanyahang lumaban sa buhay. Di ba? Magugulat kayo. Bagamat hindi ipinapahayag, yung mga nag-commit ng suicide sa Pilipinas kasi nakakahiya. At wala namang, kung meron mang nag-submit, ay dahil nalaman na lang na nag-suicide yan. Pero karamihan na nag-suicide, hindi naman nila sinasabing nag-suicide ang anak. Kasi nakakahiya. Ngunit ang malungkot na kwento na mga nag-suicide, marangya ang buhay. Maayos ang buhay. Maayos ang buhay. Sabi nga ng isang ina sa isang simbahan, sabi, hindi ko maintindihan, Father. Magandang katungkulan ng aking anak.
magandang buhay, nakita ko na lamang, nabalitaan na lang namin, tinawag na lang kami, dahil nung nililinis ang kanyang kwarto, nagbikti siya. Minsan, baka yung kulang sa problema, yun ang dahilan, kaya ang tao ay nagbibikti. Kaunting hirap lang, ayaw na, hindi po ba? No? Pero hindi natin alam ang kwento. Hindi natin alam ang kwento. Kaya napakalaking biyaya ang pinagkaloob sa atin na kung ano man ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, buhay pa tayo. Matuto, magpasalamat. Ano po? Palagi ko po itong sinasabi, ang sekreto ng masayang buhay ay ang pagkakaroon ng mapagpasalamat na puso. The secret of a happy life is a grateful spirit. Hindi lahat ng masayahin marunong magpasalamat. Pero lahat ng marunong magpasalamat, masayahin. Isang kwento ni Mother Teresa ng Calcutta tungkol sa babaeng na stroke na kung saan ang nagagalaw lang niya ay ang 3 daliri ng kanyang palad. 3 daliri. At nang siya'y hinuhugasan ni Mother Teresa, kinukumusta siya, at ang sabi sa kanya, Mother, salamat po, nagagalaw ko pa ang aking 3 daliri. Sinulat ni Mother Teresa yon dahil marahil namangha siya. Sabi niya, ano pong pinagpapasalamat ninyo sa 3 daliri? Nakakapag-rosaryo pa ako. Bakit po significant sa akin yan? Kasi nung na-stroke ako, kahit anong daliri, hindi ko magalaw. Nung na-stroke ako, ang mayroon lang ako ay nakakapagsalita at nakakarinig. Wala na. Wala na. Kaya, hindi naman siguro ikay nagalit ng Diyos na habang ako'y nakahiga, sinabi ko sa Kanya, Lord, kung gulay rin lang, patay na lang. Kung gulay rin lang, patay na lang. Diba? Bakit? Ang hirap mag-alaga na may sakit. Di po ba? Mahirap mag-alaga na may sakit. Pero kung nahihirapan kang mag-alaga ng may sakit, mas mahirap yung may sakit. Di po ba? Na? Hindi bali ng ikaw nag-aalaga kaysa ikaw ang inaalagaan. Pero pinagpapasalamat po ba natin na tayo ay malusog? Ayaw natin ng mga taong nanghihingi sa atin. Pero ano mas masarap? Yung ikaw ang tumutulong o ikaw ang nangangailangan? Di ba? Pag pinapapili ka, alam mo naman. Pero pag may hingi ng hingi, nakukulitan ka rin. Di ba? Sabi nga, ba't mo ba tinutulungan yan? Nakakaawa eh. Walang trabaho, ayaw magtrabaho, nakakaawa eh. Di ba, no? Pero dumadating ang araw, ba't hindi mo na tinutulungan? Nakakainis na. Di ba? Nakakainis na. Bakit? May sukdulan, di po ba, no? Ang hindi ko makalimutan, isa sa aking mga parokyano na kung saan 10 taon na nakahiga, paralyzed. Pinuntahan ko siya at palagi na siyang nagsasabi sa kanyang mga anak, gusto ko pag ako ay namatay, ang suot ko sa aking kabaong brown. Brown daw, brown. Ano po? At least nagbili na. Pero nung siya'y dinalaw ko, pagkatapos ko siyang pahiran ng banal na langis, sabi niya, sana Father, bigyan pa ako ni Lord ng mahabang buhay. Sabi ko, 10 taon na kayo nakahiga. Hindi kayo napapagod. Sabi, okay lang, okay lang.
Sabi nung caregiver, di ko na kaya. Di ba? Sapagkat hindi madali ang buhay. Mga minamahal na mga kapatid, ano sabi nila? Pag meron kang 1,000 problema at bigla kang nagkasakit, yung 1,000 problema ngayon makakalimutan mo. At isa na lang ang problemahin mo. Paano ka babangon sa iyong karamdaman? Di po ba, na? Pero pag tayo malusog, bakit nga ba ang dami nating pinoproblema? Di ba? Hindi mo lang nagustuhan yung kinain mo, pinoproblema mo pa. Nakain ka naman ng kain. Di po ba, na? Di masarap, di masarap. Di ba? Subo naman na subo. Di po ba? Ano ba naman ito? Di mo naman masarap. Sadyang mahilig lang tayo magreklamo. Kaya nga po, sa pagdiriwang ng anibersaryo ng samahang ito, kayo bilang mga partners, inaanyayahan ko kayo na magbalik tanaw at matutong magpasalamat. Ano po? Mahalaga yun na kung gaano man kalaki ang ating tagumpay, dapat higit ang pasasalamat. Ikalawa, nawa ang ating bukas ay palaging mas maayos kumpara sa ating kahapon. Nawa ang ating mga bukas ay maging mas maayos kumpara sa ating kahapon. Bakit? Kung wala tayong natututunan, ibig sabihin, ang ating kahapon ay yun pa rin ang ating bukas. Mahalaga na ang bukas, ang mga darating na taon, ay mas maunlad kaysa sa ating kahapon. Mahalaga na meron tayong natututunan. Merong pag-unlad sa ating mga pagkatao. Hindi lang nagbago, kundi umunlad. Sapagkat hindi lahat ng nagbago, umunlad. Pero lahat ng umunlad, nagbago. Di po ba? Kasi mayroon pong nagbago. Dati late, ngayon nagbago, absent na. Di po ba? Hindi umunlad, di po ba? Ano? Nagbago nga, pero hindi naman umunlad. Pero lahat ng umunlad, nagbago. Dati, konti lang ang binibigay. Ngayon, wala na. Di ba? Nanghihingi na lang. Di ba ba? Ano? Pagpatlak, dati nagdadala. Ngayon, siplak na lang ang dinadala. Ay, talagang ganun tayo. Di ba? Sakit natin mga Pilipino yan. Ano po? Oh, mayaman o mahirap. Ang hilig magbitbit. Ano po? Meron po kaming kasamang pari. Siya po ay dismayado. Sa isang prominenteng subdivision siya nakatira. Hindi ko na sasabihin. Ano po? Nakakahiya eh. Anibersaryo na kanyang pagkapari. May nagdala ng lechon. Nung nilabas ang lechon, wala ng ulo. Pangit ang lechon na walang ulo, di po ba? Oo. Dismayado siya. At nung tinanong niya yung caterer, sabi, ay, meron pong matandang babae na dumating, pinaputol po ang ulo. Sino? Umalis na po. Wala sa yaman at hirap. Ugali yan, di po ba? Na? May mga taong mahilig sa libre. Di ba? No? Mahirap yung ganon. Ano ang pag-unlad na meron tayo? Dapat ang ating mga bukas ay higit kaysa sa ating mga kahapon. Paano mangyayari yun? Kung meron tayo natututunan. Mga minamahal na mga kapatid, sana po, ito po ay aking paanyaya, sana po,
Pag kayo ay nakikita ng tao, sa inyong pakikihalubilo sa kapwa, ay nakikita nila si Kristo at hindi lamang kayo. Ang paborito ko pong kwento ay tungkol sa isang bata nung panahon ng giyera, na gutom, wala siyang pera, at nando siya sa harapan ng paniderya, bakery. At nang tinitingnan ng bata ang mga tinapay, naglalaway siya. At sa gutom niya, dinidilaan niya yung salamin ng istante. Dinidikit niya yung dila ng istante. Sa istante. Hoping na malasahan niya yung tinapay. Alam na alam ng mga tao. At merong isang lalaki na nakita siya, ang ginawa, bumili ng tinapay, ibinigay sa bata. At dahil sa gutom, kinain ng bata nang walang pasasalamat. So yung nagbigay, wala. Nabigay mo na, hindi po ba? Umalis. At nang siya'y palayo na, hinabol siya ng bata, hinila ang pantalon, at akala nung nagbigay, magpapasalamat. Ang sabi ng bata, ikaw ba si Jesus? Ikaw ba si Jesus? Nakita ng bata sa isang lalaki na nagbigay ng tinapay, si Jesus. Si Mother Teresa ng Calcutta ay hindi nagpre-preach, hindi nagpapahayag tungkol sa Ebanghelyo, tungkol sa pananampalataya, kapag hinuhugasan niya mga may sakit. Pag tinatalong lang siya ng mga tao, bakit mo ginagawa ito? Bilang Katoliko, sa mga Hindu na pulubi, ano lang ang sagot ng matandang madre? Dahil mahal ka ni Jesus. Dahil mahal ka ni Jesus. Paano maging mas malaki ang bukas kumpara sa kahapon? Kung ang mga tinutulungan ay higit nilang nakikilala si Jesus kaysa sa inyo. If people will find Christ in you, then you have become what you ought to be. Kasi pwede tayong tumulong ng tumulong, pero makikilala ay tayo lang, ibig sabihin, kapos sa ating mga adhikain ang ating nagagawa. Sabi nga ni Bishop Bacani, sa lahat ng gawain, ang palaging tinatanong dapat ay, nasaan si Jesus? Ano po? Nasaan si Jesus? Sa inyong pagtulong, nasaan si Jesus? Sa inyong pagbibigay, nasaan si Jesus? Sa inyong pagtitipon, nasaan si Jesus? Sa inyong mga ambag, nasaan si Jesus? Sa inyong mga tawanan, nasaan si Jesus? Maging sa inyong mga pagluha, nasaan si Jesus? Ano sabi ni Juan Bautista? That I may decrease so that He might increase. Ang paglaki ng bukas, ibig sabihin, mayroong higit na pagkilala kay Jesus kaysa sa kanyang mga lingkod. Mga minamahal na mga kapatid, magaganda yung itsura ng inyong t-shirt na suot ninyo. Di po ba na? At kapag kayo'y nakita, member pala siya. Partner pala siya. Di po ba, no? Di ba? Pero, pag hinubad, sino siya? Ano ibig ko sabihin? Sana ang pagkatao ay wala sa t-shirt. Na upang pag hindi na tayo naka-uniforme, kilala pa rin nila
si Jesus sa atin. Ano po? Kailangang mas malaki ang bukas kaysa sa kahapon. Pangatlo, nawa ang ating mga gawa, nawa ang ating mga ambag, nawa ang ating mga tulong ay higit kaysa sa mga palakpak. That our performance is bigger than the applause. Ano man ang ating mga ginagawa, dapat higit yan kaysa sa nalalaman ng tao. Hindi kailangang malaman ng tao ang inyong mga ginagawa. Mahirap yung gumagawa lang tayo dahil mayroong palakpak. Di po ba, ano? Nasanay tayo dyan na pag tayo nagbigay, nandun ang pangalan natin. Nasanay tayo na kapag tayo may ginawa, pinapasalamatan tayo. Nasanay tayo na kung ano man ang ating ambag, kinikilala tayo. Pero maganda po na sana, kahit walang nakakaalam, tahimik nating ginagawa ang ating dapat ginagawa. Tahimik lang. Hindi natin kailangang ipagkalandakan ang ating trabaho. Di po ba, anak? Let our work speaks for ourselves. Not ourselves speaking for what we do. Hayaan natin na ang ating mga ambag ang magsalita tungkol sa atin. Hayaan natin na yung ating mga tulong at mga tinulungan ang magsalita tungkol sa atin. Hindi yung ikaw ay magsasabing, ay kami ang tumulong dyan. Hindi po ba? Ay kami nagbigay niyan. Hindi. Hayaan mo yung mga tinulungan yung magsabing, tinulungan po nila kami. Huwag natin pangunahan. Sapagkat pag ikaw ang nagbuhat ng sarili mong bangko, wala nang pasasalamat na maaasahan sa langit sa ginawa mo. Kung pinuri ka na dito sa lupa, wala nang pagpupuring matatanggap sa langit. Let your work speaks for yourselves. Ano po? Sanay na sanay kasi tayo. Sa uniforme. Doon po sa isang parokya, palagi ang fundraising ay souvenir program. No? Hindi ko alam kung saan parokya ka galing. Ano po, may parokya yung palaging nagpapagawa ng souvenir program. At may mga member ng souvenir ng parokya na pag tiningnan mo ang souvenir program, nandoon siya sa lahat ng organisasyon. Ano po? May picture siya sa Legion of Mary, may picture siya sa Lector, may picture siya sa Carmel, lahat nandun ang picture niya. Ano po? At pag wala yung picture niya, sasabihin niya, pangit yung souvenir program. Bakit? Wala ako. Di ba? Yun nga kinaganda dun, wala ka eh. Di ba? Ikaw na lang palagi, di ba? Gustong makilala. Doon sa isang parokya, ang tagal na niyang PPC president. Halos hindi na nga siya makaakyat sa hagdanan. Gusto niya, siya pa rin. Ano po? At kaya sinabi ko, Nanay, baka pwede na kayong hindi na kayo PPC president. Sabi, naku, Father, akong ini-elect nila eh. Ako ini-elect nila. Natural, i-elect ka nila kasi nangangampanya ka. Di po ba? Ano? Ako iboto niyo ako. Sabi ko, Nanay, baka naman pwedeng iba na lang. Naku, nagtampo. Hindi na nagsimba. Hindi na kasi siya kilala. Di ba, no? Ano sabi ko sa kanya, Nanay, mas makakapaglingkod kayo kung hindi na kayo naglilingkod. Di ba?
Huwag puro palabas. Gusto niya, talagang bidang-bida. Wala si Kristo, siya lang. Sabi ko, para matigil yung ang daming membership, sa prosesyon, isusuot din niyo ang inyong uniforme. Sabi niya, paano ako, Father? Bakit nanay, anong problema mo? Ang dami kong uniforme. Sabi ko, huwag niyo problemahin yan, nanay, di ka dakalto, magbihis kayo. Di ba? Mahirap yung puro kayo uniforme. Hindi mo tinatanong, nagagampanan ko ba? Di po ba, no? Nagagampanan ko ba? Bakit gusto natin na tayo ay kaanib? Gusto natin tayo ang miyembro? Kasi gusto natin mas malakas ang palakpak kaysa sa ating trabaho. My dear friends, my dear brothers and sisters, do not forget this. You will be given entry to heaven according to your relationship with God. Relasyon sa Diyos at hindi sa palakpak ng tao. Huwag niyong kakalimutan yan. Relasyon sa Diyos at hindi sa palakpak ng tao. Mahalagang mahalaga po yun. Kaya, ang pangatlong paalala ay ano? Sana po ang ating mga handog, ang ating mga gawa ay higit kaysa mga palakpak. Pang-apat. Nawa po ang ating ambag, contribution, ang ating ambag ay higit sa anumang karangalan. That our contribution is bigger than our reward. Ano ang aking naihandog? If you look back for the past 30 years, many of you are just recent members. Many of you have been there for a long time. Regardless of the years, you ask the question, what is my contribution? Ano po ang aking naiambag? Ano po ang aking naiambag? Sapagkat huwag tayong aasa na tayo ay pagpapalain ng Diyos nang wala naman tayong inaambag. Ano po? It doesn't mean big. It means sincere. It doesn't mean big, but sincere. Sapagkat hindi naman lahat ng nagbigay. Yung iba, nagtataboy. Ano ibig ko sabihin? Pag may nanghihingi, sasabihin ng iba, bigyan mo na yan para umalis. Di po ba na? Bigyan mo na yan para umalis. Hindi talaga nagbibigay para tumulong. Bigyan mo na yan para umalis. At sana hindi nangyayari sa pamilya ito. Dahil ito po ang isa sa katotohanan na nangyayari sa ating panahon. Lalong-lalo na sa matatandang magulang. Ang alin? Na mga anak ay nakalimutan ang hirap ng mga magulang upang maabot nila ang kanilang mga pangarap. At kapag ang magulang na nangangailangan, palaging walang pera ang anak. Walang pera ang anak. O, nandito na naman kayo. Manghihingi na naman kayo. Na nung lumalaki ang anak, lahat ng pera ng magulang para sa anak. Pero ngayon, matagkumpay ng anak, ang anak walang pera para sa magulang. Kaya pag ang magulang ay pumupunta sa anak, manghihingi, yun din ang sabi ng anak sa magulang.
walang pera, o kaya sasabihin sa asawa, bigyan mo na yan para umalis. Ang katotohanan ay ano? Ang bahay ng magulang ay bukas sa mga anak. Pero hindi lahat ng bahay ng anak bukas para sa magulang. Di po ba? Pag dumating ang anak sa bahay ng magulang, pasok ka. Kumain ka na ba? Na ang kwarto ng magulang ay binubuksan para sa anak. Matulog ka muna, pahinga ka muna. Di po ba? Pero pag ang magulang bumibisita sa anak, hindi palaging bukas ang bahay ng anak para sa magulang. At pag pumasok ang magulang, diyan ka lang mama sa sala. Diyan ka na lang matulog sa sopa. Huwag ka doon sa kwarto, amin yon. Di ba, no? Na kapag ang bata ay binubuksan, kung may rep man ang magulang, kahit ano, pwedeng kunin ng anak ang laman ng rep. Pero pag nagbukas ang nanay sa rep ng anak, nay, huwag yan. Akin yan. Ano ibig sabihin nun? Nakalimot. Madaling pag-usapan ang ambag, handog, tulong. Ang malungkot na kwento ay, sa sariling tahanan, hindi naman ganun. Mga minamahal na mga kapatid, make your contribution bigger than the reward. Wala namang nalilihim sa Diyos. Walang nalilihim sa Diyos. Ano man ang inyong itinulong, wala yan. Ano sabi ng Diyos? Ibabalik ko yan sa iyo ng 100 beses. We can never undo or we can never compete with the generosity of God. Sadyang ang Diyos ay punong-puno ng biyaya sa kaunting tulong na iyong pinagkakaloob. Ano yung mahalagang tulong na kung saan ang Diyos ay hindi nakakalimot? Yung ikaw ay walang-wala na, pero nagbigay ka pa. Kung naalala nyo ang balo na hiningan ng propetang si Elijah ng tinapay, anong sabi? Yan na lang ang tinapay namin at pagkatapos niyan, wala na. Yan na lang ang huling langis na pwede naming gamitin at pagkatapos niyan, wala na kaming pagkakainin. Ngunit, ang balo ay hindi pinagkait. Hindi sinabing hindi siya nahirapan. Hindi sinabing hindi niya tinanong. Ngunit, alam niya, binigay pa rin niya. At sabi nga sa mga pagbasa, kahit kailan, hindi natuyo ang tapayan ng langis at hindi naubusan ng harina ang lalagyan. Sapagkat ang tunay na pagbibigay ay hindi mula sa sobra. Palagi ko po yan sinasabi at yan ay natutunan ko nung kami po ay nagpakain ng mga street dwellers sa Santa Maria Goretti. Sapagkat ang aking unang tanong sa Diyos, saan ko kukunin ang pera? Walang misa, COVID, walang koleksyon. Saan ko kukunin? Ano po? Pero, hindi kami natakot. Well, aminin ko may takot din pala. Pero, niyapos namin ang aming mga takot. Nagsimula kami sa 50, dumami hanggang 350 ang aming pinapakain.
Hindi lang mga Katoliko yon. May mga Muslim, may mga Indian. Pinapakain namin. At hindi natuyo ang aming tapayan. Hindi nagkulang. Bakit? Kung sino ang nagpapagawa, siya ang nagkakaloob. The one who asked provides. Ano po? Nakakainis minsan. Bakit? Yung nakapila, namimili pa eh. Ano po? Ano pa? Adobong baboy. Wala ho kayong fried chicken. Hindi na kami catering, di ba? Pero, sinadya namin. Dahil inintindi namin yung nakapila. Yung palang iba nakapila, mga Muslim pala. So, hindi talaga kumakain ng baboy. Ano pa? Yung pala, mga iglesia. Yung pala, mga Bombay. So, chicken. Di ba, no? Ano ibig ko sabihin? Ito po ay kataga na palagi kong paulit-ulit na sinasabi. Nagbibigay tayo hindi dahil mayroon tayong sobra, kundi dahil alam natin na pakiramdam ng walang-wala. Inuulit ko, nagbibigay tayo hindi dahil mayroon tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Kung naiintindihan mo ang pakiramdam ng nanghihingi, alam mo magbibigay ka. At kung ang Diyos ang hihingi, huwag mong kakalimutan, Diyos din ang magbibigay. Ano po? Kaya nga po, sa pagdiriwang ng anibersaryo ng inyong gawain, ang paalala po palagi, nawa ang pasasalamat ay higit kaysa sa tagumpay. Nawa ang bukas ay palaging higit kaysa sa kahapon. Nawa ang inyong mga pagtulong ay higit kaysa sa mga palakpak o pagkilala. At higit sa lahat, ang iyong mga handog ay higit kaysa sa pagpapalang. Mga minamahal na mga kapatid, hindi madali. Kung inyo pong babalikan ng ating binasa kanina, hindi lahat ng inyong pupuntahan, kayo ay tatanggapin. Ano ibig sabihin? Hindi lahat ng inyong tinutulungan, pasasalamatan kayo. Hindi lahat ng inyong tinutulungan, kinikilala kayo. Hindi lahat ng inyong tutulungan, hindi lang yung tinulungan, kundi tutulungan, ay kikilalanin kayo. Minsan, lalaitin pa kayo. Minsan, susumbatan pa kayo. Pero hindi yun ang dahilan para tayo'y tumulong o hindi tumulong. Tumutulong tayo dahil yun po ang panawagan at adhikain ng Diyos para sa inyo. Bakit ko ito ginagawa? Hindi dahil feel ko lang, kundi dahil alam ko ito ay panawagan ng Diyos. Ano po? At doon naman sa mga tinulungan na kayo ay in-appreciate, nakakagaan ng kalooban, di ba? Nagpapasalamat yung ibang tinulungan. Salamat po. Maganda yung pagkatapos na ilang panahon, may lalapit sa iyo. Sister, hindi nyo maalala ako po yung tinulungan nyo nun. Di ba? At yun ang pinakamagandang, sabi nga, pagtanaw ng utang na loob. When people begin to appreciate the things you have done that you don't even remember. Ano lang ang paalala? Ano sabi dito? Huwag kayong magdala ng pagkain, bag o pera. Sa English, ang nakalagay naman doon ay lalagyan. Ano po?
lalagyan ng bag, ano yung lalagyan ng pagkain, ng bag o pera. Bakit? Sa ating gawain, ano po? Huwag matakot magutom. Ano po? Huwag matakot maggutom. Palagi ko po ito sinasabi sa mga pari, ano po? Wala namang paring namatay na sa gutom ngayon. Wala po. Ano po? Sa alta presyon, marami. Ano po? Wala kayong ginawa kundi pakainin. Di po ba? Ano? Wala. Walang lingkod ng Diyos na nagutom sa panahon natin. Meron po ba? Wala. Sapagkat tayo naman ay punong-puno ng dahilan para kumain. Di po ba? Ano? Minsan, mukhang pagkain na nga tayo. Di po ba? Ano? Palagi ko nga yung sinasabi, pag tinatanong mo yung mga tao, kumusta ang binyagan? Hindi masarap ang handa. Hindi yung binyagan ang naalala, yung handa. Di ba ba? Ano? Oo. Pag sinabing patlak, hindi lahat nagdadala. Di ba? Siplak, meron. Oo. Talagang tayo mahilig kumain. Ano po? Ilalagay lahat yan doon sa paper plate. Kaya galit yung iba sa paper plate eh. Bakit? Malambot eh, malambot. Hindi mapuno, di po ba? Ano? Hindi mapuno. Kaya pinagpapatong-patong ang paper plate para tumigas, para mas maraming laman. Patong-patong din ang pagkain doon. Ano pa? Lahat, halo-halo na, lahat. At takot maubusan, kaya isinasama ng dessert doon sa ulam. Alam nyo yan, di po ba? Ano? Oo. Habang kinakain na ganyan, sasabihin, ba't ganito ang lasa nito? Natural. Isinama mo ba naman ng leche plan sa menudo? Talagang ibang lasa. Di ba? Pero kahit gano'n ang lasa, tira pa rin. Oo. At alam mo, pag pinakain mo na, wala nang sasama sa program. Wala na. Nakahiyag na. Anong nangyari sa'yo, sister? Hindi ako makahinga. Natural. Hanggang leeg ang kanin eh. Di ba ba? Di ba, ano? Aywan ko ba? Tapos sasabihin, nagutom sila. Pero kahit busog na, pag may dumating na dessert, ano yan? Ay! Kukuha pa rin. Kahit diabetic, sobrang masusuba. Nakita kong ganyan eh. Bumanat pa rin. Sabay inom ng gamot. Ano ba? Wala na, kinuha na ni Lord. Di ba, no? Huwag matakot magutom. Pag ikaw ay sumama dito, ano po, hindi ka dapat nag-hoard. Don't hoard. Kaya nga dapat walang bag. Walang bag, ano po? Pagkatapos mo, may inspectionin mo. Nag-uwi pa eh. Grabe. Dapat walang bag. Oy, binabasa ko lang sa Ebanghelyo, ha? Di ba? Dapat walang bag. Kasi may temptation na magsiplak eh. Mag-uwi, magbalot, di po ba, ano? Kahit nga sa patay eh. Alam nyo, kahit sa patay, namatayan na. Yung mga nakikiramay, ang lakas pang kumain, di ba ba? Oo. Kunwari lang nakikiramay, di ba? Isipin mo, pagkatapos ng misa, dadaklot pa doon sa candy. Dami lang. Sila lang naman ang bisita, naubos sa candy, di ba ba?
Kaya dapat walang bag. Ikatlo, hindi ka dapat yayaman dito. Sorry for the words, ha? Bakit ba may mga taong sumasama sa organisasyon? Aba, bigla pang yumaman? Di ba ba? Ano? Ha? Pinaghanap-buhayan pa ang organisasyon ng simbahan. Ano pa? Hindi po ako may sabi, ha? Binabasa ko lang, ha? Kaya nga, sa bawat misyon, 3 bagay ang ang inyong huwag dinadala. Pagkain. Totoo kasi, di po ba? Bag. Pera. Hindi mo dapat hindi talagang pag tumulong ka, magbibigay ka. Di ba? Ano ibig sabihin ng sandalyas? Ha? Well, hindi naman inaalis sa'yo ng Diyos ang karangalan bilang isang anak. Kung naalala po ninyo sa Ebanghelyo, nung nagbalik loob ang alibughang anak, ang isa sa binigay sa kanya ay sandalyas. Hindi po ba, no? Ibig sabihin, hindi ka alipin. You are not treated slaves for being part of this community. God has kept your dignity. Ano po? Isang sandalyas lang. Pero bakit nakasandalyas? Hindi naka-high heels. Ano pa? Kasi mahirap maglingkod ng naka-high heels. Di ba ba, ano? Meron kaming lector dati sa isang parokya. Naku, ang tanda na, naka-high heels pa. Ako ang nininervyos. Baka mali ay si Lola, di ba ba? Nagalit tuloy sa akin. Ano po? Ha? Kung gusto mong maglingkod, mas madaling tumakbo kung ikaw ay naka-flat shoes. Di ba ba, ano? Sandals. Sandals. At higit sa lahat, ano sabi dito? Huwag magdala ng bihisan. Ha? Ang ibig sabihin niyan ay, hindi nyo naman kailangan pumorma. Be simple. Be simple, di ba, no? Bakit ba yung iba ang lakas manghingi sa inyo? Ay kasi postura kayo eh. Talaga pinagkakaladkaran yung mayaman kayo eh, di ba ba, no? Mga kwintas ninyo, earrings, ano po, kwintas. Ang lalaki, pwede na magpagawa ng simbahan eh, ano po? Kaya pag may lumapit sa inyong mahirap, hindi talaga maniwalang wala kayong pera. Di ba, no? Kahit peke, di ba, no? Be simple. Be simple. Dahil ang pinapakilala natin ay si Jesus at hindi ang ating mga sarili. Ano po? Inuulit ko, mga minamahal na mga kapatid, nawa po ang ating pasasalamat ay higit kaysa sa ating mga tagumpay. At kahit hindi ka nagtagumpay, pasalamat pa rin. Pasalamat pa rin. Thank you, Lord. Ano pa? Because the secret of a happy life is a grateful spirit. Always make your future bigger than your past. Nawa ang bukas ay palaging higit kaysa sa kahapon. Sa anong pamamaraan? Nakilala nila si Jesus at hindi ako. Pangatlo, nawa ang ating mga pagtulong ay higit kaysa sa mga palakpak. Hindi kailangan malaman ng tao ang ating mga tinulong. Hindi kailangan malaman ng ibang tao ang ating mga pinagkaloob. Hindi kailangan palakpakan ng tao. Ang mahalaga, ang Diyos ang kumilala sa ating mga pagtulong. At ang pang-apat, nawa ang ating mga handog ay higit kaysa sa ating mga pagpapala. Ano pa? Sapagkat hindi kinakalimutan ng Diyos ang mga handog mula sa puso.
Nawa po'y pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain ng inyong pamilya, pagpalain ninyong mga gawa. Nawa, biyayaan kayo ng mahabang buhay. Ano po? Ha? Wala nang higit sa magandang pagpapala ang kalusugang maayos at mahabang buhay. Di po ba, anak? Ha? Kung ano man ang problema, tawanan lang. Tawanan lang. Kaysa kayo magkasakit. Ano po? Ano ba naman yan? Pag matanda na tayo, huwag na tayo masyadong nagproproblema. Pag matanda na tayo, huwag na tayo masyadong nag-aalala kung ano sinasabi ng ibang tao. Di po ba, ano? Ha? Huwag na kayo magpapa-apekto. Ha? Huwag na kayo masyadong nagpapa-apekto doon sa kung ano ang sinasabi ng ibang tao. Ha? Simula nung na-stroke ako, yun ang natutunan ko. Pag merong batikos ng batikos, sinasabi ko rin sa kanila, mamamatay ka rin. Di ba na? Kaysa ako ang unang mamatay, kaiisip, di ba ba? Bakit? Sadyang hindi napupuno ang tapayan ng mga nangihingi. You will never satisfy the desires of those who always asked. Di ba? Ano? Talagang ganon. Pag binigay mo ang palad, hihingi ng siko. Pag binigay ang siko, hihingi ng braso. Pag binigay ang braso, kakagatin ang liig mo. Di ba ba? So, kahit kailan, hindi mo yan mapapaligaya. At kahit bigay ka ng bigay, at minsan hindi ka mapagbigay, sa lahat ng binigay mo, makakalimutan na at sasabihin sa iyo, ang damot. Di ba, no? Sa dinami-dami ng binigay mo, hindi ka lang nakapagbigay minsan, ang damot. Di ba? Pero hindi naman kinakalimutan ng Diyos na ikaw ay nagbigay. Huwag kang mag-alala. Ano po? Huwag kang mag-alala. At sa uli, kaya tayo nagbibigay, hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Alam natin na ang Diyos ay nagkatawang tao, iniwan niya ang langit para sa iyo. Upang sa sino mang nangihingi, makita mo ang mukha ni Kristo, at sa sino mang nagbibigay, makita rin nila si Kristo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo ng mapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Magandang umaga po sa inyong lahat.